Mabubuhay pa po, anong panalangin? Panginoon, ako po ay buhayin mo ng ayon sa iyong kalooban, wag sa aking kagustuhan at kalooban. Makapamuhay nawa ako ng ayon sa iyong tuntunin at matupad ko ang iyong atas sa akin na habang nabubuhay, kita'y aking kilalanin. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, at yan ang pawang katotohanan. Kaya nga po, maliwanag na nakatala sa Biblia, hahatulan ka ng Ama, hindi sa iyong salita, kundi sa iyong gawa. Sa iyong kalooban, hindi sa iyong maraming gawa. Ibig sabihin, sa iyong pananalita, maari kang magsalita ng lahat ng mabuti, ngunit sa gawa ay kulang ka. Sa iyong gawa naman, maari kang gumawa ng mabuti, ngunit sa kalooban mo ay di totoo. Kaya't saan ka pinakamahigpit na hahatulan? Sa kalooban mo. Sapagkat kung nagagawa mong mahalin ang kapwa mo na mula sa puso mo, yaon ay mula sa Ama ito. Sapagkat hindi mo magagawang ibigin ang mahirap ibigin kung wala kang takot at pag-ibig sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, pagharian nawa po kayo ng tuwirang liwanag nang makamtan nyo kung paanong layon ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Inyo pong pakinggan ang karampot na bahagi sa banal na kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit sa inyo. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil, walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kauntiman. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran, kalarawan ng kanyang kabanalan. Dahil dito, itakwil na ang bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y hindi magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo'y ang naaayon at makabubuti, angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makadidinig.
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ay tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran kayo tulad ng pagkapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ang salita ng Diyos. Paano nga baga maisasabuhay ito ng tao? Paano nga baga mananahan sa tao ang kabutihan? Paano nga baga matututulan niya ang kanyang damdamin bilang katauhang laman? Paano niya matitimpi ang kanyang sarili? Paano niya magagawa na siya ay magmahal? Pagmamahal na tapat, hindi paglalaro at pag-aalinlangan. Paano siya makakapakipagtotoohanan sa kanyang ama? Paano niya gagawin ang ibigin ang lahat tulad ng pag-ibig sa kanyang sarili? Paano niya pupunuan ang mga pagkukulang niya? Paano niya maawasan ang kalabisan niya? Paano niya maitutuwid ang kamalian niya? At paano magliliwanag ang nadidimlang kaisipan niya? Mga mahal ko, Espiritu ng katotohanan nagpapalaya sa kamalian. Espiritu ng katotohanan nagpapalaya sa kadiliman. Espiritu ng katotohanan nagpapatimpi sa anuman, sapagkat mahinahon, may kahinahunan, at may tapat na pagmamahal. Mga minamahal ko, paano ba ganinyo ito kakamtin? Sa ganang sarili baga ito'y nabibili? Sa ganang ito ay nahihingi baga? O dili kaya'y nahihiram? Sa ganang katauhan nyo'y wala kayong magagawa. Sa ganang kalooban ng Ama, mapaghaharian lubos ang mga anak niya. Subalit ang tanong ay eto, lahat ba ng anak ng Ama nagsusumakit, nagsusumikap na makamtan siya, na makilala siya, na madama siya, o ang sanlibutan na patuloy mong pinagmamasdan, gawa ng kapwa mo at paghahanap mo sa lahat ng kailangan mo? O aking mga mahal, kay daling tupdin niyaon, mga bagay na kabutihan, lamang hindi maghari sa tao ay manahan, kapag ang isip mo ay napapagal na sa mga walang kabuluhan na paglalayon at pagnanasa. Subalit, di mo man pagalin kaisipan mo't damdamin, kung tuwirang sama nasa mong pumiling, iyong tatanggapin kanyang kalooban, sa iyo'y maghahari buong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano nga po pagbabagong buhay kung wala kang nababago sa sarili mo? Kung dating bugnutin ka, pagkatapos mong manalangin pagkaganda-ganda, pagkatapos mong nangaral pagkainam-inam, subalit pumapatol ka sa kapwa mo, yaong baga ay matapat kang lingkod niya, dili kaya'y tagasunod ng Ama. Mga mahal ko, pakatandaan ninyo, ang naglalayong umiwas na sa dating buhay niya, magiging tagapamagitan siya sa pagbuo ng kapwa niya. Hindi magiging daan pa siya para magkasiraan ang kapwa niya at dooy may kampihan na isang kapatid niya. Tao, yan ang pasubali kong tinuturan sa inyo. Kung layo niyong matupad layunin ng Ama, ikaw mismo'y susupilin mo ang sarili mong pagkatao. Kung layon mong ganap na mabago,
ikaw mismo ang iiwas sa dati mong gawi tao. At kung layon mong maging ganap ka, hahanap-hanapin mo tuwina ang makabubuti sa iyo, hindi ang makapagpakasala sa buhay mo. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, anong silbi ng bawat araw mong paglagak sa amang mahal? Kung pagdaka karakarakay, nabagot ka't nagkasala. Ang layo ng ama sa'yo, di ba